This portion is brought to you by Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago. Good morning mga kabarkada at good morning sa iyo, Cecil. Good morning, Bong. Nandito pa rin tayo sa napakagandang Taal Vista Hotel. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay isang sakit na kilalang-kilala ng lahat ng Pilipino, ang diabetes. Kaya dapat po ay makinig kayong mabuti, lalong-lalo na yung mga taong mahilig kumain, mahilig sa matatamis, ayaw ng exercise, at pati na rin mga taong overweight. Baka hindi nyo alam na meron na kayong diabetes. Tamang-tama ang topic natin ngayong umaga dahil next week ay National Diabetes Awareness Week. Kaya, this is Generation RX, now signing on. Being the seventh leading cause of death in the Philippines, diabetes is now considered as a big threat to every sweet lover. Ang diabetes ay isang sakit na kung saan ang pasyente ay mayroong mataas na blood sugar. Anong dahilan bakit nagkakaroon ng mataas na asukal? Sa kakulangan ng importanteng hormone sa katawan ng tao na ang tawag ay ang insulin, ang siyang tumutulong magbukas ng pintuan ng ating selula para papasukin, gamitin yung mga asukal sa ating kinakain para ma-convert into energy. Pag tayo po ay mayroong mataas na blood sugar, ang sabi ng mga eksperto, unti-unting sisirain ito ang ating pong buong katawan simula ulo hanggang paa. Dalawang klase ang pinaka-common o popular na klase ng type ng diabetes. Type 1, diabetes mellitus, 5 hanggang 10% lamang nito ang meron sa buong mundo. Wala talagang insulin siya na po-produce, so kinakailangan po natin manghiram ng insulin galing sa labas. Ini-inject po ito. Type 2, diabetes, ito yung 90 to 95%. Very common ito sa mga taong medyo nagkakaedad na po, pero ngayon po kasi dumadami na po na medyo bata pa. Now we already know the basic information about diabetes at kung ano ang pwedeng dahilan sa pagkakaroon nito. It's like a tire, di ba? Yung gulong ng bisikleta, there are different spokes. This one is three-prong, which is diet, exercise, and the proper medication. Not just medication na naririnig nyo tungkol sa ibang tao, but the proper medication given by doctors, given by people who believe in the product and who have seen the product affect other people's lives. Pag kulang ka dun sa isa, hindi kompleto. It will not run the same way, and that's what I do. As a diabetic, ang dami rin nagkakaroon ng diabetes ngayon, and many doctors say it's also because of the lifestyle. Well, syempre, importante po malaman mo kung may lahi kang diabetes. Kung may lahi kang diabetes, nanay mo, tatay mo, lolo, lola mo may diabetes, aba, importante po, alam mo na dapat ang pangangalaga sa iyong sarili. Number 1, iwasan mo na ang pagkain ng sobrang matatamis. Number 2, kinakailangan talaga mag-exercise ka. Importante po sa isang taong may lahi at may diabetes na rin ang regular na ehersisyo. Dapat tama ang iyong pagkain. Yung dalawang yan, sufficiente na yan para makontrol natin ang ating blood sugar. Pero kung ikaw may diabetes, aba, syempre, dapat talaga yung tamang gamot nandun. Importanteng regular ka nagpapakonsulta sa iyong doktor para nababantayan mo ang iyong blood sugar at the same time para maiwasan natin po ang pagpasok ng napakaraming komplikasyon ng diabetes. Di ba ang problema nga po sa isang tao may diabetes po ay insulin, kakulangan, insulin resistance. Sabi ko, napakalaki ng koneksyon ng ating kinakain sa araw-araw. So, bukod sa oral na tableta sa pwedeng inumin ng isang tao may diabetes, kinakailangan pa rin tulungan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo. Kung talagang kinakailangan na po gumamit ng insulin, by all means, importante po talaga na mabigyan ka agad ng tamang gamot. Well, alam niyo po, halos pa ngayon po, mga 4 na milyon na po ang tao may diabetes sa Pilipinas. Sabi ng mga eksperto, by 2035, 2030, naku po, baka triple na po ang doble ng tao may diabetes sa buong mundo. Dahil na po sa westernization, globalization, yan na po ang mga sinasabing kadahilanan kung bakit tumadami na po ang may taong may diabetes. Bali, mahilig po ako sa matamis, kagaya ng chocolate. Pero ang ginagawa ko, kinokontrol ko ito sa pamamagitan ng balanced diet, tapos exercise.
When we come back, we will close the case on how we can prevent ourselves from having diabetes. As we celebrate National Diabetes Awareness Week, napakalahing bagay na alam natin na may mga taong patuloy na lumalaban sa sakit na diabetes. Tama ka dyan, Bong. Katulad na lamang ni Gary Valenciano at former Senator Juan Flavier na 2 lamang sa 4 na milyong Pilipinong may diabetes. Pero alam mo, Bong, hindi naman porkit meron ka nito ang ibig sabihin katapusan na ng mundo para sa iyo. Ang importante ay sundin mo ang payo ng iyong doktor. Sabi ng mga eksperto, ang paglabas daw ng diabetes ay parang baril. Hindi puputok ang baril kung hindi mo pipindutin ng gatilyo. Ano yung mga bagay-bagay na pwedeng magpapindot ng gatilyo? At pag pumutok, diabetes na. Number 1, sedentary lifestyle. Wala kang ginawa kundi kumain, matulog, humilata. Wala kang exercise. Walang panumanggang pagkain. Talagang hindi ka maawat. Wala kang disiplina sa iyong pagkain. Sobrang pag-inom ng alak, sobrang paninigarilyo. Kung alam mo meron kang diabetes sa iyong lahi, dapat talaga po maging metikuloso ka at particular ka sa iyong kinakain, sa iyong lifestyle. Kinakailangan talaga regular kang nagpapakita na rin sa iyong doktor, lalo na pag edad mong 40. Dapat nagpapa-examine ka na ng blood sugar at napaka-importante pa rin po regular na konsultasyon sa inyo pong doktor. Nagda-diet po ako, tapos kumakain po ng mga gulay, tas exercise po. Sana maraming natutunan na ating mga kabarkada ngayong Sabado ng umaga. Bong, napakabilis talaga ng oras. Tapos na naman tayo for today. Yes, tama ka riyan, Cecil. Until next Saturday, isa naman napaka-interesting na topic. And don't forget to like us in Facebook. Just type Generation RX. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now signing off. Good morning mga kabarkada! Nandito tayo ngayon sa birthday celebration ng executive producer ng Sabong TV at ng Generation RX. Alam nyo ba na maraming nagmamahal sa ating executive producer na si Jing Concepcion? Hindi ko maintindihan kung bakit, pero panoorin natin to. Hello! Happy birthday to you! Happy birthday, Jing. Jing, happy birthday. Jing, happy birthday. Of course, happy birthday, Mr. Jing Concepcion.